So mga tol, matapos nga pong sumabog ang balita na pinost ng batikang referee na si Danrex Tapdasan na mapapalaban na si former 3 Division World Champion Janrel Casimero sa former World Champion din. Bagamat wala pong binanggit na pangalan si Tapdasan, may nakalakip po dyan na picture ni TJ Duhaney at ni Janrel Casimero. So ibig sabihin, si TJ Duhaney ang makakalaban ni Casimero sa bansang Japan. Dagdag pa nga po dyan ni Tapdasan mga tol, announcement coming soon. Pero binasag nga po ng manager ni Duhaney ang balitang yan. Sinabing hindi daw totoo at wala naman daw formal na negosasyon na naganap. Isang haka-haka lang umano ang balitang TJ Duhaney versus Casimero. Kung babalikan po natin ang post ni Tapdasan sa kanyang Facebook, deleted na po ito ngayon. Ito pa lang si Duhaney mga tol ay may connection din pala kay Sean Gibbons. Base naman sa tagapagsalita ni Sean Gibbons na member din ng MP Promotion na si Silver Boys TV. Ikakasa na daw dapat talaga ni Gibbons ang laban ni Duhaney kay Casimero. Pero dahil daw sa panlalait ng kapatid at head coach ni Cuadro Als na si Jason Casimero kay Sean Gibbons, na tinawag daw si Sean Gibbons na puting aso at puting itlog, napornada daw tuloy ang laban ni Casimero versus Duhaney. So sinisising nga po dyan si Jason Casimero kung bakit hindi na ipapalaban si Duhaney dito kay Casimero. At kung matatandaan, lumabas din ang balita mga tol na gustong ipalaban ni Sean Gibbons si Marlon Tapales kay Casimero sa buwan ng May. Kinall out pa nga ni Sean Gibbons ang promoter ni Casimero na si Masayoki Ito na ikasa daw ang laban ni Tapales at Casimero. So binasag nga po ang mga banat ni Sean Gibbons at Silver Boys TV ng defender ni Cuadro Alas na si Kuyang Joseph na nagbibigay din ng update kay Casimero. Ayon kay Kuyang Joseph mga tol, nag-iingay daw ngayon si Silver Boys TV at Sean Gibbons dahil tinatago daw nila ang katotohanan. Naglabas nga po ng papel si Kuyang Joseph at yung papel daw na yan ay galing sa promoter ni Casimero. At ang nakasaad daw dyan mga tol, aprobado na daw ang title eliminator na request sa WBO. So ibig sabihin, mapapalaban na si Casimero sa WBO title eliminator sa Super Bantam. Nakalinya na umano dyan si Casimero at kalaban na lang ang hinihintay kung sino daw ang itatapat sa kanya. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Ang katotohanan galing sa promotion. Mga vloggers, ibunyag nyo na kung bakit si Butikay tinatago ang katotohanan. Nasa envelope nito ang WBO po mismo, okay, ay nagkaroon ng request to approve. Sila po ay sanction. In-approve na po, ayan ha, to have a fight against anybody. So ang kailangan na lang, boxer, kailangan na pirmahan yung title. Ibig sabihin ito, first come, first serve. Pero kung may naunahan sila, ganun ka-importante si Casimero. So paano nyo sasabihin, kangkong kung pinag-aagawan? Sinong kangkong ngayon? Ang pinag-aagawan? Or yun ang aagaw? Diba? Anong magagawa ng puro star na yan kung WBO mismo ang nag-request to have a fight, approve na ng sanction kung sinong boxer. At ang importante dito, they are running out of time. Kaya anong ginawa nila? Nag-ingay sa social media. Boom! Panis, baby! Oh yeah! Samantala, sumagot na nga rin po si Jason Casimero sa sunod-sunod na banat sa kanya ni Sean Gibbons at Silver Boys TV. Aniya, papalayo muna tayo sa social media pero papalapit tayo sa biyaya. So mas pinipili nga po ngayon ni Jason Casimero na manahimik na lang. Sa kabilang banda naman mga tol, magbabalik na nga po sa ibabaw ng ring si Albert Pagara. Pasado na nga po ang laban niya kontra sa retiradong pro boxer na si Jasper Cayno sa isang 6 rounds exhibition match na magaganap sa Benguet Sports Complex La Trinidad. Kung matatandaan mga tol, maglalaban na dapat si Pagara at Jasper Cayno noon sa Battle of the YouTubers. Ngunit hindi po natuloy ang laban nila. Ngayong may bago ng promotion si Pagara, bago ito bumalik sa tunay na laban, kailangan muna niyang magpagpag ng kalawang. Kaya sasabak siya ngayon sa isang exhibition. Kinumpirma nga din po ni Jasper Cayno mga tol, o kilala bilang Batang Yagit sa social media, na maglalaban nga sila ni Pagara sa February 3. Ani Batang Yagit, hindi naman daw sa pagmamayabang, hindi na daw siya mag-iinsayo dahil wala naman daw kwentang kalaban si Pagara.
para sa kanya, laos na daw si Pagara. Pasalamat nga daw si Pagara mga tol, dahil nilabanan pa daw niya ito. Gusto lang din daw niya makatulong kay Pagara, na muli daw bumango ang pangalan nito. Bukod dyan, madami daw kasi nag-aabang sa kanila dati sa Battle of the YouTubers. Dagdag pa ni Kaino mga tol sa manager ni Pagara. Pag-insayuhin daw na mabuti si Pagara, dahil mangangamote daw ito sa kanya. Ito pa nga po ang ilang sinabi ni Jasper Kaino mga tol, courtesy po sa kanyang FB page, ang Batang Yagit Official. So, Batang Yagit, tuloy na po sa ang laban po namin sa La Trinidad Benguet. February 3 po yan, araw ng Sabado. Nakita nyo, nag-ensayo siya, di ba? Ako hindi ko na kailangan pag-ensayuan yan, hindi naman sa pagmamayabang mga idol. Hindi ko na kailangan pag-ensayuan yan kasi wala namang kwentang kalaban yan. Hindi ko na kailangan pag-ensayuan yan kasi sa kalaos na yan. Pasalamat nga sa ngayon, nilabanan ko siya kasi gusto kong makabalik yung bumango yung pangalan niya. Kasi gusto ko rin siya makalaban taga sa totoo sila nga kasi marami taga naghihintay ng Batang Yagit versus Pagara. Kaya ngayon, kayo mga idol, tuloy na, wala na itong atrasan. Di ko kilala tong hype na tao na to na nagkontak sa akin. Kung ikaw bang, kung nanonood ka man na nagkontak sa akin na, ito ang masasabi ko sa'yo. Pag-insayuin mo yung bata mo, kung ayaw niya mga muti sa ring, ha? Di naman sa pagmamayabang ha. Kahit isama niya pa yung buong boksingero dito sa Pilipinas na mga world champion, hindi ako natatakot ha. Kahit magsama-sama pa kayo, kahit ako mag-isa, hindi ako natatakot sa inyo ha. Gusto niya, ibigay ko pa sa kanya yung magiging talent pick ko ngayon eh. Baka kailangan niya.